isa sa mga bago nating aabangan sa ABS-CBN Studio starting June 23. Thank you to all those watching us right now sa ating live stream. And just for your information, kakatapos lang po ng 1-hour special screening dito sa Gateway Mall 2. And everybody's hyped and energized and ready to ask their questions from our friends from the press to the cast. And ito na, hindi ko na patatagalin. Let's introduce them one by one. We begin with our directors and our creatives, our head writer, Senon Palomares. Hi, Senon. Please greet everybody. Magandang hapon po and salamat po sa pagpunta. Kapangalan mo yung super yung detective. Tama ba ako? See, I'm listening intently. Thank you, Senon. Our directors, Bijoy Balagtas. Good evening po. Iba ka na, Bijoy, ha? Dati, noon time show. Ngayon, director na ng mga prime time, ha? Thank you, Bijoy. Bate, please, everybody. Good evening po sa inyong lahat. Thank you for coming and to see our future. Dami kong tanong kay Bijoy, pero mamaya na yun. Joining us also tonight, FMR! Direct! Magandang gabi po sa inyong lahat. The busiest. Ay, salamat po sa pagdating ninyo at pagsuporta niyo po sa amin. Thank you, Direk. And now let's introduce our cast members, starting off portraying the role of Diego Ramirez, Tirso Cruz III. Kuya Pim, please greet everybody. Hello, good evening sa inyo lahat. I hope nakiliti ang inyong pag-iisip at damdamin sa nakita ninyong 1 hour na kumbaga teaser, sabihin na natin. Teaser po ng Sins of the Father. Ayun po, abangan ninyo. Hahanapin ko rin yung $556 million. Thanks, Kuya Pim, portraying the role of Lolita Trinidad, the one and only Lot De Leon. Diba, Lot? Yes, hi, good evening. Ayun po. Hello, si Lolita. Iba ka kanina. Ano mo, Ayan. mga pawalling. Dahil po yan sa ating mga magagaling na direktor, Direk FM. Sobra po. Thank you, Delon. Isa sa mga kanina, hindi naman I didn't recognize him, pero yung look niya was really refreshing kanina. JC De Vera. Hi, JC! Hi, thank you. Good evening everyone. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito and I hope everyone hindi sana kayo madala sa pag-invest. Ayun lang po. Thank you, thank you. Yayaman tayo. Well, you have to convince us, JC. Medyo dahil sa nangyari niyan parang matatakot na kami mag-invest. Pero we'll discuss more of that later on. Portraying the role of Enzo Rivera, Seth Pedelin. He's back on prime time. Yun po, maraming salamat po sa pagpunta. Binabati ko, nakasuporta rin dito ang mga talagang sumusuporta sa amin matagal na. Sana po abangan po natin to, ang Sins of the Father. Maraming salamat po. Siyempre, pag may Seth, merong Francine. Francine Diaz. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you to our supporters po and to our families sa pagpunta nyo. And Kuya MJ, ready na po kami sumagot. Ready nang sumagot. Also joining us tonight, isa sa mga versatile actresses, the one and only Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. In your blonde era. Oh yes. Para kay attorney Lea na makikilala niyo na po very soon. Maraming salamat for coming here. Balita ko lahat ng nanood ngayong gabi yayaman. Okay Ay, ba yun? wow! Hindi, Totoo ba yun? we really work hard. Everyone is really working hard for this show po. And so sana nagustuhan po ng ating mga manonood. At hindi pa po ngayon, hindi pa po doon magtatapos ang lahat. Pasimula pa lang. Masimula pa lang. Thank you, Shaina. She is back on television sa primetime, Jessie Menjola! Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta at pagsama sa amin ngayong gabi. Grabe, isa lang talaga masasabi ko, ang ganda pong makita na finally everything has glued together at saka ang ganda po ng mga eksena. Gusto ko magpasalamat sa aming mga direktor. Sobrang ganda po ng show na to. Sana po, supportan nyo kami. Mag-invest po kayo ng pagmamahal at support ako sa show namin. Thank you, Jessie. Speaking of invest, alam mo, feeling ko yung linya nga niya ay
tatatak sa mga manonood at magte-trending, mag-viral, portraying the role of Mike Trinidad, the award-winning actor, John Arcilla. Gusto niyo bang yumaman? Oh, yes! I will make your money work for you! Nakakatakot kasi convincing. Kasi yun yung dapat mong i-work out dun di ba? Dapat mo convince mo talaga sila. And naniniwala naman si Mike sa sinasabi niya. Well, that's the twist of the story. Anyway, good evening po everyone. Thank you for coming, of course. Ayokong buhatin ng sarili namin bangko, pero I'm sure nagustuhan ninyo kasi ako talagang, ibang klase. Kahit na late ako, parang ibang klase yung kulay, ibang klase yung timpla. So, I'm sure ganun din po ang naramdaman niya. So, keep on watching. Malapit na po sa June 23. Yan ang minake sure ng ating bida, na magiging iba ang timpla, iba ang kwento, socially relevant at maraming matututunan ang manonood. He is back on primetime, the one and only Gerald Anderson. Good evening po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa lahat po ng friends and family, supporters po namin, the Philippine Coast Guard, friends from the media, marami pong salamat. Sana ko ay nagustuhan nyo. Maniwala kayo. I think nakita naman po sa produkto na talagang pinaghirapan po ng lahat yan. Not just the cast, everyone. Lahat po ng tao behind the camera, from the writers, directors, the staffing crew, lahat pinaghirapan talaga namin ito para sa inyo. Patikim pa lang to. Maniwala kayo sa akin. Ako po mismo nagsabi sa inyo, patikim pa lang yan at marami pang dapat abangan. It's just the tip of the iceberg. Okay, let's kick off our Q&A. Jen, ako na muna yung magtatanong mo. Kaya talaga to. Kaya nakaka-relate na marami tao kasi if it's not you, yung may kilala kayo na nangyari sa kanila itong ganitong kwento. So, I'm extra motivated kasi alam ko na may mahuwi sila every episode. Di ba? May bago kayong matututunan and there's that awareness. So parang eye-opener siya sa viewers natin. Na parang the next victim could be you. Yeah, and while you're watching it, it's also parang a forum na pwede ka mag-open up. Hindi ka na, kumbaga, wala na yung stigma na, alam mo na, nangyari din sa akin yan. Yung gagawin, I should speak up. Parang I should speak up. And then, yun, diba? Kasama yung friends mo, nangyari sa akin yan Because of the show, medyo mawawala yung stigma at yung takot. Diba? Tama yun, kasi pag hindi ka nagsalita, lalo maraming mabibiktima yung scammer na yun, di ba? Thank you, Gerald. Our next question will come from Carl Jun from Kapatid Insider. Carl Jun, are you here? You'll ask your question, go ahead. It's working. Low, ayun, magana. So, question for Direk. What is the concept behind this series? Why was Sins of the Father chosen as its title? Sins of the Father. Sins of the Father, no? From what we've seen, the story revolves around yung mga bagay or yung mga decisions or yung past ni Gerald, which starts from Mike Trinidad, and how yung mga ginawa ni Mike affects si Samuel, even though, alam mo yun, hindi na sila together. So it's somehow a person's journey to correct the sins of the past, the sins of the father, and how he can change his today and also the future of his family. Actually, yun nga yung question dun Can you actually change, di ba, the sins of the father or hindi? Di ba, parang may ganun po, mapapaisip ka rin kung kaya ba di ba? I mean, that's really yung biggest question doon. And yun yung mapapanood nyo dito sa show na to. Like I said kanina, patikim pa lang to. Di natin alam kung anong mangyayari pa sa journey ni Samuel and even the other characters. Right. Kung maayos ba niya yung pangalan niya na Trinidad, masasolve ba niya yung crypto wallet. Right. So, ang dami pang dapat abangan. Carl Jun, your second question? Yes. For the next question would be Gerald Anderson. Pwede rin ibang cast na rin sumagot. It's for question for all. Ano yung pinaka-gusto nilang matutunan ng audience about this series? Okay, so partly kanina nasabi na to, no? Baka meron lang iba kayong gustong idagdag from our Si Seth. Seth. Ako po, ang gusto ko... Pinolunteer na ni Hindi, Jen. ako talaga sa makatotohanan na lang.
bawasan ang pagkahilig sa easy money. Yes. Pagkahilig sa instant money. So yun, na ang bilang sa Gen Z po, napapansin ko na marami na rin nahihikayat sa malaking panalo, konting taya, magaganyan, magganito. So, maliit na pasok ng pera sa investment, malaki ang balik. So, parang imposible naman na ganun sa mundong to na hindi sana lahat ng tao nagganon na lang. Di ba? So, mag-ingat lang po sa ganun, bawasan at mas maging matalino po. Good one, Seth. JC, Kuya Pip, meron kayong gustong idagdag? Kami ano eh. Press ko. I know eh. JC, go ahead. Kasi nakikinig lang kami sa mga sinasabi nyo dahil binabalak namin ni JC na kami na yung mangi-scam talaga. Parang mas mabilis kumita. Pinagpaplanuhan na nila. Parang mas madaling kumita pagka kami yung manluloko. Kaysa kami yung maloko. JC, what do you think? Will the audience learn? You want the audience to learn? Yes, first and foremost, lahat dapat matuto mag-research about it and kailangan, kasi napaka-vague pag sinabing, kailangan mag-ingat kayo sa pag-invest. Pero ano ba yung pag-iingatan mo sa pag-invest? Like, halimbawa kung nasa bangko ka pa o mga nasa insurance pa, like, paano mo matututunan, aralin kung ano yung mga nandun. So, we have financial experts naman. And for sure, yung mga family members natin, meron tayong kahit isa dyan na marunong sa finance, na matutulungan tayo pagdating sa pag-invest. And alam mo, yun lang yung masasabi ko, if it's too good to be true, hindi talaga. Hindi pwede. Hindi totoo. There's no such thing as like 10% yield. Parang ganon. Kikita ka 5% yield, parang 50 times larger ka sa bangko. Parang, 'di ba, ang hirap paniwalaan, lalo na if your money is hard earned and talagang pinagtrabuhan mo, binigay mo yung buong buhay mo sa trabaho mo, tapos alam mo yung mapupunta lang sa ganun klaseng investment, 'di ba? Right. So, alam mo, kailangan talaga aralin. Yun siguro yung I think kulang sa generation natin ngayon, like yung the lack of information, and then kung paano natin matuturuan yung karamihan na matuto sa ganitong klaseng mga usapan. Right. May mga legit investments kasi naman talaga. MJ, sabihin ko lang po, nagbibiro lang ako, baka mag-isip din kayong gumawa ng ganong scam. Wag, dahil kakapahamak nyo lang ho talaga yun. That's true. Mapapahamak kayo pagka ganun. That's true. As I was saying, may mga legit naman talaga na investments. It's just that, sana, I have a feeling this series will help our viewers decipher ano ba dito yung totoo at ano dito yung fake at scam lang. So I think that's a good one. Carl Jun, maraming salamat for your question. The next set of questions will come from Reggie Bonoan. Reggie is here from Bandera. First question is for Gerald Anderson. 3 taon po ang nakalipas bago ka ulit mapanood sa serye. Ito ba ang gusto ninyo o may mga offers na hindi nyo bet gawin? And since tungkol sa scam ang kwento, nakaranas ka na ba ng pa-scam o sa family mo at malalapit na kaibigan? And ano ang mga hakbang na ginawa nyo sa mga nang-scam? So, it's a 3-part question. Let's start first with, ito ba yung gusto mo? Is this the project that you really wanted or was there another offer? May mga ibang offers, of course, 3 years yun, but there's another show before this was, okay na ba? Nobody, medyo pinalitan na po namin yun. Nagkaroon kami ng mga delays, but those delays were blessings. Nakapagbuo kami ng ganitong cast, gumanda palalo yung storya, added great directors. So, parang there's always a silver lining kapag medyo nadidelay po yung mga blessings natin. There's always something better for us. So, ang key lang dun is to be patient, and you ask me if this is what I want. This is what I want. The other part is, meron ka bang family members or malalapit na kaibigan na na-scam at ano yung mga steps na ginawa ninyo? May mga kilala ko, may mga friends ako, may mga family members din ako na scam, and sometimes kaya prevention is the best
Kasi minsan kapag na-scam ka, hindi mo na makita yung tao na nag-scam sa'yo. Magaling sila sa ganun. As you see, di ba? Yan, naparin nyo kanina, hindi nyo basta-basta mahabol yung mga yan. So, again, going back to the show, yun yung prevention. Watch the show, marami kayong makikita red flags. And if it's too good to be true, hindi po totoo yan. Walang easy money. Lalo na po sa panahon ngayon. Believe me, pag uwi ko sa taping, galing taping, sinasabi, wow, ang hirap kumita talaga. Walang madaling pero you have to work hard for your money. And you have to work hard to keep your money. Thanks, Jay. Ang next question ni Reggie is for Shaina. Shaina, sa pagkakatanda namin ay first time mong gumanap na abogada. Paano mo ito pinaghandaan? Nag-sit-in ka ba sa mga hearings? Well, kanina rin sinasabi ko dun sa red carpet na kapag tinatanong ako kung meron pa ba akong role na hindi nagawa, wala na akong masabi kasi parang feeling ko nagawa ko na lahat. But then, when this show was pitched to me, I realized na meron pa pala akong hindi nagawa, which is being a lawyer, portraying being a lawyer. Nakaka-excite kasi bago siya for me. And also, it's my reunion project with Jay and with most of them. But also, it's my first time working with Direk Joy, but sa mga hindi po nakakaalam, Direk FM was my director in Marinela when I was 7, 8. So, sorry po, hindi na po ako magsisinungaling pagdating sa edad, no, Direk? Hindi po, kasi yung mga nagmarka sa akin na mga shows, which was Marinela, when I was a very young girl, and then Lobo, when I was 18, which was a very mature role na for me. And now at 35, I get to work with him again. So, I said yes to the show because of the fact din na makaka-collaborate ko siya ulit. At syempre, marami nang nagbago sa amin. Nagbago na ako bilang tao, siya rin. So, it's really nice to collaborate now. Ngayon, masasabi ko bago lahat for me. Paano mo daw pinaghandaan? Did you have to sit in sa mga hearings? No naman, but syempre growing up nanonood tayo ng mga series, ng mga movies, diba? And then marami rin tayong mga kaibigan na lawyers. That's right. But it's actually very challenging kasi may mga terminologies, diba? And syempre, parang matter of fact, di mo sasabihin yung linya mo, hindi ka tentative o kaya hindi ka parang mag-iisip bago mo sabihin yung statement. So meron siyang rhythm. So medyo, isa rin siyang malaking challenge for me. Saka may body language yung mga lawyers di ba? Yes, meron silang siguro confidence. Yes. Oo, meron silang ganung dating. Ikaw ba naman may blue diamond? May confidence ka ba? Di ba? Kung magsuot ng diamond ngayon sa media conference, di ba? Thank you, Shaina. Next question is for Lot. Thank you, Reggie, sa question mo pala. Lot, how's the experience daw playing the role of Gerald's mother in the series? Oh, very nice. I love this guy. Sobrang gaan katrabaho, sobrang professional. Swak lahat. And of course, as I said earlier, no, the guidance of Direk FM, kasi mas marami kaming ni Direk Eric than Direk Bijoy, pero nagka-ano na rin kami. But every step of the way talagang tutok. So every time we have a scene, before doing that, lahat yon hinihimay-himay namin. Bakit ganun yung eksena, bakit ganun yung naramdaman, bakit ganun yung mangyayari, saan ang galing yung... Lahat talaga we discuss. We discuss all of that. And Gerald has been nothing but wonderful to work with. Very professional and parang anak ko na. Parang anak ko na yan. Very nice. Thank you, Lot. Gerald, do you want to answer that? No, it's nice to, pag tapos na at retired na ako, yun yung masarap pakinggan. Masaya kang katrabaho, mabuting ang tao. At the end of the day, yun ang pinaka-importante. And this team, lahat ng directors and writers and this whole cast, they make me look good. Maniwala ka sa akin. They make me look good. Sila yung dahilan. And just so you know, guys, at nandito ngayon at nanonood sa live stream, Gerald is celebrating his 19th year in show business. Next year will be his 20th.
Binuking mo pa ako. Eh, wala. Si Shaina. Wag daw tayo mag-line ng age. 19 years. Welcome to the club, brother. 2 decades. Congratulations, Jen, in advance. Ang next na magtatanong ng question